News si Yussi Clear Castro? Ah? Kung isinibak si General Torre, ibig sabihin wala ng trabaho yan ngayon. Bakit mga kababayan, sinabi ni Yussi Clear Castro, pakinggan ninyo ito So ibig sabihin mga kababayan, fake news si Yussi Clear Castro? Sinibak, pero ipapasok siya sa pinaka tawag dito, nakakatakot or critical position. Di ba? Ito. Pakinggan nyo si Yussi Clear Castro. Hindi mo po pwedeng maging fake news to. Kaya nga sabi ko General Torre, no? At may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat. Si Yusik na nagsabi. Sabi ni Yussi Clear Castro, meron kasing ibibigay na pwesto kay General Torre na napakabigat. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka si General Torre yung mag-aaresto ng mga bilyonaryo na kontraktor. Example lang yan Take note, billionaire yun. Si Atong Anga, nahihirapan na wala nga yung kaso ni Atong Anga yun dahil sa billionaire siya pakinggan nyo. Sana matanggap niya. Kasi yun talaga yung balak. Yun talaga yung gusto na ipagawa ng Pangulo. Mabigat yung posisyon, mabigat yung trabaho. Siya lang. Yun, isa pa. Mukhang siya lang ang makakapagtrabaho. No? Siya lang talaga. Kasi siya lang naman ang kukubkob ng lupa. Kasi yun nasa plano ng Pangulo. Yan ang nasa plano. Ay, nasa plan. Yes. Sabi ni Dina. Yeah, siguro ganito na lang mga ka-clear. As much as we feel confused and angry, I trust that the President's prerogative. Yes, kailangan nating magtiwala sa Pangulo kasi hindi niya to gagawin kung hindi ito'y nararapat. Sabi ni Yussi Clear Castro, meron kasi at yan daw kasi talaga ang plano ni PBBM. I-relieve si General Torre kasi meron siyang gagawin parang organization yata or gawin siyang anti-corruption SAR, or anti-ganito, parang agency, parang NBI din siya, parang CIDG din siya. Parang, di ba? Si Yussi Clear na mismo nagsabi. Yan talaga ang plano ni PBBM noon pa. Na si General Torre ay ilagay sa ganyan kasi si General Torre lang po ang bukod tanging mapagkatiwalaan ni PBBM na gagawa dyan. Bakit? Sa example pa lang, ano bang background ni Torre kaya siya ginawang PNP chief? Una, kumubkob ng lupa. Kumuha ng mga makinarya, kumuha ng mga instrument, para marinig na doon, may heartbeat, may ganyan. Huli si Kibuloy. Napapabilib kahit sino mga kababayan, wala pang PNP chief or general or police na nakakagawa nun. Saan ka nakakakita? Huhulihin mo ang isang tao sa ilalim ng lupa. Wala pang PNP, maskin si Ramos. Hindi nagawa ni Ramos yan. Maskin si Lacson, hindi nagawa ni Lacson yan. Maskin si Bato na 1-star naging 4-star, hindi nagawa niya yan. Ang nagawa lang ni Bato magtukhang na pag nakitang bungal, malaming tato, lubog bukha, payat, adik yan, patay. Yan lang nagawa ni Bato. Diba? So si Yussi Clear Castro na mismo, mga kababayan, ang nagsabi. At may isang ipapagawa kay General Torre na mabigat. Hindi biro yung trabaho na iaatang sa kanya. Diba? Hindi sana si General Torre, no? Tanggapin. At may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat. Kumbaga mga kababayan, isipin na lang natin na si General Torre ngayon ay James Bond. Yeah? What is your name? My name is Bond. James Bond. Diba? No. What is your name? My name is Torre the Third. Nicholas. My name is Nicholas Torre the Third. Diba? Kahit magtago ka pa sa ilalim ng lupa, kukubkubin kita hanggang sa sumuko ka. Pag hindi ka lumabas, within 7 hours or 12 hours, bubumbahin kita. Putang ina, lumabas Kibuloy, di ba? Kita nyo? Yeah? Mr. President,
According po dito sa Miranda rights, binabasahan po kita. Meron ka pong karapatang manahimik or kumuha ng sariling abogado. May dala po akong warrant. Anong sabi ni Hanilit? Wala lagi warrant. Sabi ni Kibuloy, sabi ni Digong, ayaw na lagi. Naalagi warrant. Bingbong, Bingbong, asan si Bingbong? Wala lagi warrant. Naalagi warrant. Merienda rights po, Ma'am Ginger T. Kasi bago binasahan si Digong, pinapakain muna. Ito si Toto Joel TV, ipag-hide natin yan. Dagdag lang kayo dito sa mga subscribers ko. Huwag kayong kumuha ng subscribers dito, Toto. Bakit? Mga pangit kayong vlogger, mga wala kayong karats. Pakita ko sa inyo mga kababayan na si General Torre lang ang nakakagawa niyan. Paghuli kay Digong. Nagbasa si General Torre John. Ito Torre. Biruin nyo Digong na yan eh. Si Torre lang nakagawa niyan. Kaya bilib na bilib si PBBM. Ito By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC. Tapos sasabihin na yun ni Hanilit, walay warrant. Wala lagi. Ito. Kita ninyo Digong. Warrant. Ito mga kababayan. Ganito, sir. Pagbayad kung General Marbit, General nagkampi ka dyan sa mga puti. Hindi nagpapadala si Torre. Pero ako, ang akin is legal. What's your basis now? I'm asking I'm a lawyer. I'm asking you now, what is the legal basis? Legal basis Sa kapag police power, anong basis niya? alam mo si Digong parang hindi abogado eh. I am a lawyer. Anong legal basis? May warrant ka na nga. Ano pa bang legal basis? Ikaw na mismo nagsabi, ako pumatay. Yes, 6 or 7. Ako talaga pumatay. Ako talaga bumaril. Yung mga pulis, ako nagpatay. Diba? Tapos walang legal basis yan. Diba? Pinapatapos mo lang yung hearing sa Kongreso at sa Senado eh. Sabay binagsakan ng warrant. Inamin niya lahat. Sabi nga ni Chis Escudero, delikado po ang sinasabi ni dating Presidenteng Duterte kasi pwedeng gamitin sa kanya yun para maaresto siya. Di nagkatotoo man ang sabi ni Chis. Lahat ng pag-amin niya sa Senado at sa Kongreso, pwede gawing ebidensya yun para ma-aresto siya. Nagkatotoo nga. Di ba? General Marbit. Issued by the ICC. Issued by the ICC for crimes against humanity. Mm. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in the court of law. Si Torre lang nakagawa niyan. Tignan niyo napaka-powerful ni Digong. Dating Aguila. Aguila ng Davao. I am Rodrigo Roa Duterte. Pogo na ngayon sa ICC. Kita ninyo, merese. Aguila ng Davao. I am Rodrigo Roa Duterte. Pogo na ngayon sa ICC, yung Aguila nila. Yung Aguila nila, lumiit. Naging pogo. Yan nga yung lawyer na walang kaso eh. Walang hinahawakang kaso. Aguila nila, pakinggan ninyo, Ito. Ito pa mga kababayan. Yes, inassure ako nito ng mga security. Putol-putol kasi mga kababayan. ICC nagparamdam na. Arrest warrant ng Interpol kay dating Presidente Rodrigo Duterte hindi mapipigilan ng... Diba? Si Torre lang nakagawa niyan. Kaya mismo mga kababayan, sa mga na-o-offend po dyan, wala po akong pinangalan ng vloggers ni BBM kasi actually, yung mga vloggers ni PBBM, wala naman tayong dyan sa Malacanang. We are supported by our own. Tayo, mga voluntaryo tayong nag-support sa administrasyon ni Marcos. Hindi naman tayo dito
permanent. Hindi naman tayo dito habang buhay. We are only supporting by the government kasi gusto natin pagbabago. Pero sa ngalan na may mga pinanumpaan po ba kayo? Iwan ko lang sa ibang vloggers baka may pinanumpaan kayo. Kasi ako, never po akong sumali sa kanila at never po akong sumasama sa kanila. Sa madaling salita mga kababayan, huwag po kayong ma-offend. 'Di ba? Bilang kaibigan, bilang kapatid, o kahit huwag nyo na ako ituring kasama, huwag nyo na ako ituring na kaibigan, advice ko lang sa inyo, huwag nyo pong kuhaan ng utak si Marcos. Bakit? BBM know his job. Alam ni PBBM ang ginagawa niya. My God. Kung kayo nga nagawa ninyong magbablog-blog dyan, si PBBM ba hindi nagawa? Hindi naman niya tatanggapin yung kanyang pagiging presidente. Hindi yan mag-take oath. Hindi yan manumpa dyan kung hindi niya gagampanan yung kanyang trabaho. BBM is BBM. Naka na yan pumirma na yan siya bilang presidente Kaya panindigan niya kung ano yung pagiging siya. 'Di ba, Ma'am Jocelyn Flores, maraming salamat po. 'Di ba? PBBM is PBBM. So, sa mga galit diyan na mga DDS, antayin niyo na lang matapos yung termino ni Marcos. Pag natapos yung termino ni Marcos, and then go, it's your turn. Sa ngayon, sorry, kasi ilang years pa, layo pa yung 2028, 25 pa lang ngayon, may 3 years pa. So, you just wait until PBBM step down. 'Di ba? Ganun lang. Wag nang Diyos mio, Marimar. Alam nyo, sa Pilipinas, nangyari, mga kababayan, simula nung pagtungtong ni Erap, ni Ramos, hanggang sa ngayon, kasalukuyan, kadalasan naman sa mga presidente, kung hindi nakukulong, nakakasuhan. Na yan? Immune ng mga Pilipino niyan? Baka nga pagbaba ni PBB, may kaso din kakaharapin yan. Just like Digong, hindi ko nga in-expect na si Digong kung gaano ka-powerful noon, napakalakas, napakagaling. Chess master ang sinasabi. Magaling sa taktika sa politika. Pero what happened right now? What happened to Digong? The most powerful and the influential top 100 influential people in the Time magazine. What happened? Nandun nakakulong. So, hindi po natin expected. 'Di ba? Kaya mga kababayan, huwag niyong pangunahan kasi hindi po lahat ng kilos ni PBBM ay ipapublic niya or ipublicize. Bakit? Mga confidential po. Yan po ang salitang confidential. 'Di ba? Yan po ang salitang confidential. Yung kung ano man ang plano ng presidente, hindi pwedeng ipaalam sa lahat ng tao. Merong mga bagay na pwede nating malaman at merong mga bagay na sila lang. Yan po ang salitang confidential. Pero yung sinasabing confidential kung saan mo dinala yung 125 million in just 11 days, hindi po yung matatawag na confidential. Bakit? Bakit sila gumawa ng resibo na hindi pala pwedeng ilagay ang totoong pangalan ng tumanggap? So, ibig sabihin, katawa-tawa yung resibo na i-present nila sa COA. Bakit mo sasabihin confidential? Tapos nag-submit ka ng resibo sa COA, so ano yun? Sabotabol na agad COA kahit pasahan mo doon ng resibo na 100 million halaga ng ballpen, okay lang? Parang hindi naman, sinong niluloko? Diba taong bayan? Ang totoong confidential, yung mga gawa, kilos at hakbang ng presidente na hindi malalaman ng sambayanan. Kasi yan yung salitang confidential. Pero yung inigastos mo, yung 125 million in just 11 days, tas gagawa ka ng peking resibo, katulad sa paggawa mo ng peking resibo dun sa Armed Forces of the Philippines na tumanggap sila ng 15 million na samantalang inamin ng Armed Forces of the Philippines, wala silang natanggap. So, okay ba yung ganon? Yun ba ang salitang confidential? Diba? Ganun yun mga kababayan. Kaya nga maraming galit sa aking DDS. Bakit? Kasi may utak ako na wala sila. Kasi bubunga naman sila. Mga walang karats yan Diba, Ma'am Lia Takahashi? Maraming salamat sa yung 500 yen super sticker. Thank you so much po. Ma'am, my pleasure. Arigato gozaimasu. Diba? Huwag nyo pong maliitin si Marcos. At yung mga vloggers na na-offend, no! Huwag kayo mag-offend. Bakit? Hindi nyo alam si Marcos. Marcos is Marcos. You is you. Me is me.
mind your own business and I will mind my mind. Di ba? Ganun lang yun. No? Kaya nga, wala akong pinapangalanan, di ba? Di ba? Alam niyo sa ngayon kasi mga kababayan, sa dinami-daming taon na laging tinatawag ng mga DDS na si PBBM the weak leader, bangag at adik, simula nung ikinulong si Digong, yung mga kaalyado ni Digong, naghuhugas kamay at hindi lang naghuhugas kamay, naghuhugas paa pa. Tignan mo si Jinggoy Estrada. Inamin na niya mismo kasi alam niya na lalabas talaga yan sa investigasyon ni Marcos na hindi lang 2022 year may mga ghost project ang government. Maskin a previous administration, maraming ghost project. Mauungkat yan. Mark my word. Yung sinasabi ko dito na pinsan pala ni Digong yung top 2 according sa Abante News. Mauungkat yan. Mark my word. Diba? Ma'am Fortuna. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, yun lang po yung ating reaksyon. Kaya, ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, I will tell you frankly at i-remind ko lang kayo. Kung naalala ninyo noon naging presidente si Digong 2016, pagka 2018, lahat ng liberal parties bumaliktad at naging PDP. Naalala ninyo? Dati, nung presidente si Pinoy, napakadami! Pumapalakpak kay Pinoy. Naalala nyo, nanalo si Digong, lahat ng liberal na numpa naging PDP? Sa ngayon, yung mga PDP ni Digong, wala pa yon. Wala pa yon ngayon. Pero, nung nalaman nila na sabi ni Marcos, siseryosohin ko to, kailangan may managot. Yung mga kaalyado ni Digong, isa-isa nang naguhugas ng kamay, hindi lang kamay, pati paa. Totoo yan, mga kababayan. Anong sabi ni Digong? Even you give me 20 years, I cannot. Maghanap kayo ng bagong Marcos.